try natin to, no? May delivery tayo ngayong gabi sa ano, San Pedro. So kinuha ko na to kasi alam kong malayo, pwede lang natin. Alam ko pong malayo to, so para makauwi lang ako ng maaga, so okay na naman, kinuha ko na. Layo ito yung 7 kilometers galing dito. Bukod po sa malayo, madilim. Dadaan dito sa may dalig. Tatry natin. First time ko magdadarib ng gabi sa lugar na yon. Hindi ko alam kung ano nag-aabang sa akin. Pero bahala na. Sige, subukan natin. Ito yung kanto papunta ng dalig. Pansamantala, tumigil muna ako dyan. Kasi kailangan kong i-check yung auxiliary lights ko para ma-sure ko na maliwanag yung dadaanan ko o may liwanag. So, yung titi ko sa ina-adjust para maliwanag siya. So, pababa yan. Medyo madilim na dyan sa lugar na yan, pero maganda pa naman ang daan. So ito yung lugar na malapit sa school. Ito na yung sinasabi kong lugar na sobrang dilim. Walang ilaw na o walang poste dyan sa lugar na yan. Pwede yung ayan, may kita nyo naman siguro, no? Tapos ang paligid nun sobrang gubat. Magubat talaga. Mapuno. Lalo sa umaga, sobrang lilong dyan. Hindi yan tinatamaan halos ng araw sa umaga. So, first time kong dumaan dito sa lugar na to. Ngayong gabi. Pero pag tuwing tanghali umaga, dyan ako lagi dumadaan pa may delivery ako. So, mangilan-ilan may mga kasalubong kong sasakyan. Pero most of the time, wala. Okay, so almost mga siguro half kilometer po yan na ganyan na sobrang dilim. Ito siguro may nakita akong tao, mga lalakas ng lobo, mga naghahanap siguro ng gampa. Okay, yan so dito medyo mabahay na dito sa lugar na to, pero may isa akong hindi na-expect na mangyayari sa akin dyan na kahit ako nagulat ako baka na lang natin.
Alugnog. Okay. So ano, ina-expect ninyo may lalabas na multo? Wala. Nalubak lang ako. Inalubak ako, nalaglag yung power bank ko. Pero nakakatakot pa rin kasi sobrang dilim dun eh. Baka may biglan lang dumampot sa akin. So yun ang diniretso na natin yung pagdi-deliver natin. Isa sa mga nagustuhan ko sa lugar na to, lalo pa rin di-deliver ako sa umaga or tanghali, is sobrang ganda ng daan. Itong daan na to sa San Pedro and Mahakot. Dire-diretso yan, asphalto, concrete. Ang sarap dito mag-road trip. Malimit kung tanggapin yung booking dito, kahit alam ko napakalayo, kahit alam kong lugi, kasi nag-i-enjoy ako mag-drive dito. Kukunti ang sasakyan, kukunti ang mga tao sa kalsada, and nakaka-enjoy talaga mag-road trip din minsan pag nakakapagod mag-deliver. So parang pinaka-relaxation habit na namin to mga riders eh. Ito yung time na nag-minor na ako. Medyo malapit na rin kasi ako sa customer. Inaalalayo ko rin na magta-drive kasi few meters na lang ang layo sa kanya. So mga susunod naming usapan, napaka-exciting, nakakatuwa. So pakinggan nyo guys, kung nag-iusapan namin. Ito na yung customer natin. Good evening, sir. Yan. Sir, magkano ba bayaran sa inyo? Medyo mahina ang signal ko. Wait lang. Opo, pacheck naman po. Wait lang sir, baka to, maano na sir, wait lang. Yan. Nakita na po. Yes sir, okay na. 536 po. Ito po. Wait lang sir. Kunin ko na yung pagkain. 550. Yes sir. Sukli nyo pa yung 14 pesos. Okay. Yan po. Hapunan nyo na yun. Po, kuya. Ay, Tingnan na po. salamat po. Thank you po. Salamat sir. Thank you po. Thank you po. Sige po. So ang vlog nito ay about sa pagsubok. Pagsubok po ng mga delivery riders sa pang-araw-araw na pagbiyahe nila. Gusto ko na rin po i-grab ang opportunity na to para i-call out ang management ng Grab na sana man lang pag nabibigyan kami ng mga booking na malalayo and then gabi na magkaroon man lang po ng additional incentives or fare para po sa mga biyahe namin. Para naman po sa mga customers po namin, konting konsiderasyon lang po para sa mga delivery riders natin na nagtatrabaho, umulan, umaraw, bumaha, bumagyo, andyan pa rin sila para sa inyo. A simple thank you lang po sa kanila or pagsasabi na kuya ingat ka po or kuya malakas ang ulan, ingat ka po sa pagdadrive or kuya malakas ang ulan, patila ka muna. And then kahit konti po monetary like tips, mahalaga na po sa amin yon. Isa na pong malaking bagay po para sa amin yon. And para sa mga pamilya po namin, hinaharap po namin pagsubok sa araw-araw na pagdi-deliver para po sa inyo. Sa mga anak po namin, sa mga kapatid, sa tatay at nanay, para po sa inyo po to. Kung bakit po kami naghihirap o bakit po kami nagtatrabaho sa araw-araw para po may taguyod ng aming mga pamilya. And then para na rin po sa ating lahat na makikinig or nakikinig sa vlog na ito or nanonood, marami po tayong pagsubok na dinadaanan sa buhay. So mga pagsubok na to ang nagpapatibay sa atin para sa hinaharap. So ito rin ang measurement ng strength natin. Diyan po mini-measure kung gaano tayo katatag. At ito rin po nagtuturo sa atin para umalis tayo sa comfort zone natin. And lastly po, ang pagsubok din nagbibigay sa atin opportunities, unexpected opportunities sa buhay natin. Example na lang po, nung biyahe ko, kung di ko siya itinuloy,
So, magkakaroon ba ako ng tip? Okay. Yun lang po kasimple ang buhay. Huwag nating gawing komplikado.